ganon, hanggang buksan, hanggang sipan. Sa science o agad. Magandang araw? Aba, mukhang uulan pa. Alam nyo ba kung ano magandang gawin kapag umuulan? Tama yan. Magandang makinig ng isang kwentong kababalaghan kapag ganito ang panahon. At sa ating ngang nakaraang aralin ay kinuwentuhan ko na kayo ng dalawang nakakatakot na kwento. Balikan natin yan. Nariyan ang isang audio recording ng isang lalaki na hinabol ng alien at isang maikling kwento na pinamagatang ang matandang lalaki na may bosyo. Nakilala rin natin si Ginoong Severino Reyes na tinatawag na Lola Basyang. At tamang-tama yan dahil ang ating kwento para sa araw na ito ay kanya namang isinulat. Ngayon, pinamagataan ng ating kwento na ang ilog ng Telebeng. Nawa ay handa na kayo para sa ating panibagong aralin. Simulan na natin ito. Ang ilog ng Telebeng ay sinulat ni Severino Reyes. Sa bayan na nagkarlang Laguna ay may isang mahiwagang ilog na nasa libis ng bundok na kung tawagay ilog ng Telebeng. Noong unang panahoy tinatawag ding ilog ng mga tiyanak pagkat kung hating gabi raw at kabilugan ng buwan ay may mga tiyanak na naliligo sa tinurang ilog. Sa isang nayong malapit sa naturang ilog ay may nakatirang dalawang angkan, ang angkan ni Tisya at ng hinlog ni Uming. Sila'y dalagat bagong tao na nooy kasalukuyang nagkakaibigan. Nagkasundo naman ang dalawang angkan at nagkayari na ng salitaan tungkol sa magkasintahan. Isang gabi, si Uming at si Tisya ay nag-uusap at kanilang pinagtitibay ang kanilang mga balak-balak kung sila'y magkaisang dibdib na. Nabanggit ni Uming ang balitang nagisnan na niya na ang maligo sa ilog ng Telebeng sa gabing kabilugan ng buwan ay nakakakuha sa tinurang ilog ng mga gintong anakay luya ang laki na kung araw ay hindi makita ni numan. Nako Uming, manong magtigil ka. Sa ilog na iyan ay nagsisipagligo ang mga tiyanak kung kabilugan ng buwan. Baka kasamain, ani ni Tisya. Bakit ako sasamain? May sinasabi ang ating mga ninuno na noong araw ay may naligo sa ilog na yan ng kabilugan ng buwan at hindi na nakabalik, na walang parang kinain ng laho. Yan ay hindi totoo, Tisya. Siyasatin mo't ang matandang nagsabi sa kanya ay may nagsabi naman at ganoon din. Pawang sabi lamang, kasinungalingang lahat iyon. Ikaw ang bahala, matigas ang ulo mo. Hindi katigasan ng ulo, Tisya. Biro mo, ang ginawa nating tatamuhin kung ako'y makatuklas ng mga ginto. Marahil ang kasal natin ay masiglang masigla at ang mga kampana ng simbahan ay mga dudupikal sa pag-aaras sa atin. May isang dupikal ka na rito. Baka ang mga kampana ay magsitangi sa pagtugtog ng agonias at plegarya. Mahirap na, Uming. Huwag mo nang isipin ang pinabalak mo. Kung talagang tayo yayaman at yayaman tayo, hindi ko na kailangang ipagsapalaran ang iyong buhay. Nang dumaan ng kabilugan ng buwan at si Uming ay lumaklaw kina Tisya,
Ito'y nagbulat ng ibalita sa kanya ni Uming na siya'y nakapaligo na sa ilog ng Telebing at ibinigay sa kanya ang gintong anaki kaputol na luya. Tisya, ani ni Uming, itago mo iyan ating ipunin. Iya'y kaloob sa akin ng mga kaibigan kong tiyanak sa ilog ng Telebing na totoong mina ng ginto. Di yata't hindi kanila binihag at dinala sa kanilang bayan. Sila'y may bayan daw na sarili. Gayon ang sabi ng ating mga ninuno. Salamat at nakauwi ka. Gayunman, Umeng, huwag ka na muling maligo roon kahit na di tayo yumaman. Baka ikaw ay pinawiwili lamang ng mga iyon. Ano bang pinawiwili? Hindi, Tisya. Talagang mabubuti eh. Pinagbilinan pa nga akong bumalik at pakisama sa kanila at bibigyan nila ako ng maraming ginto, pagkat ang kanilang minang alaga ay hindi mauubos kailanman. Siya nga ba? Kung gayo'y yayaman na nga tayo? Walang pagsala, Tisya. At kung marami na tayong gintong natitipon, ay saka tayo pakasal. Idaos natin ng isang kasalang magarang-magara simbahan sa bayan nang magulat ang mga taga-bayan. Anong wika mo, Tisya? Mabuti nga kung ganon. Silang mga taga-bayan ng ating gulatin naman nang huwag nilang masabing tayong mga taga-nayon ay mga tukhang pawa. Yan ang ibig kong sabihin, Tisya. Tama ang iniisip mo, Uming. Tamang-tama. At si Tisya ay sang-ayon nang si Uming ay maligo sa ilog ng Telebing sa tuwing kabilugan ng buwan. Silang magkasintahan ay wiling-wili na sa tuwin ay may uwing ginto si Uming. Kanilang hinihintay lamang na dumami ang kanilang titipon at sila'y pakakasal na. Ugali ng kapag naliligo si Uming sa ilog ng Telebing ay madaling araw na kung ito'y umuwi ng bahay. Isang araw na madilim pa'y bumangon na si Tisya sa pananabik na makita ang gintong iuuwi ni Uming na galing sa mina ng ilog ng Telebing. Ngunit inabot na siya ng taas ng araw sa kanyang paghihintay kay Uming at tapat na sa tuktok ay wala pa rin si Uming. Alas 2 na! Nagpaiyak na sabi ni Tisya, wala pa si Uming ko. Ano kayang sakunang sa kanya'y nangyari? Nakalipas ang araw na iyon. Ang sumunod ay gayon din. Lumipas ang 1 linggo, ikalawa, ikatlo at lumipas na ang buwan ay wala pa rin si Uming. Hindi na bumalik pa. Nang bumilang na ng taon ng pagkawala ni Uming ay marami ng ibang binatang nangakkaloob na lumigaw kay Tisya. Tisya, anang ng isang binata. Paano ka? Magtigil ka na, Tisya, sa iyong kaiiyak. Matutuyuan ng balong ang iyong mga matang sa iyong kaluluha. At ikaw, Tisya, ay magmumukhang matanda agad. Itagubilin mo si Uming kay Bathala at ikaw ay manahimik na at si Uming ay huwag mo nang hintayin pa. Hindi yata maaaring si Uming ay malimutan ko pa. At tumanda na ako kung ako'y tatanda. Siya'y tatangisan ko at maano kung ako'y magmukhang matanda man. Hindi ko na kailangang tawagin pang magandang binibini pagkat ako'y hindi na mag-aasawa pa. Di yata, Tisya. Talagang ganoon. Hindi na magbabago ang sinumpuan ko sa sarili kong loob. Siya'y hihintayin ko hanggang sa oras ng aking kamatayan. Si Tisya ay nahumaling na lamang sa pagbabanal. Ang nakatago niyang ginto na bigay sa kanya ni Uming ay iniluwas sa Maynila at pinalitan ng salabing gastahin. Ang kayamanang iyo'y iniukol ni Tisya sa pagkakawang gawa. Ang kaniyang paglilimos ay patungkol na lahat kay Uming upang ipagkaloob ni Bathalang mabalik sa kanya. Si Tisya ay lagi ring tumatawag sa mahal na Birhen at walang oras na di nananalangin. Ang Diyos lamang at ang mahal na Birhen ang tanging makagagawa ng himalang si Uming ay maibalik sa akin, ani ni Tisya sa kanyang sarili. Kaya sila ang tinatawagan ko, hatatangis na lamang. Mahigit ng 2 taon, subalit sandali may hindi nalimutan ni Tisya si Uming, na param na halos ang pag-asa ni Tisya at inihain na sa Diyos ang buhay ni Uming. Siya ay nakaluhod at tumatangi sa harap ng dambana ng mahal na Birhen nang marinig na may kumakatok sa pinto. Sino iyan? Ang sigaw ni Tisya ngunit hindi kumilos sa pagkakaluhod.
Ako, Tisya. Napalundag si Tisya at napasigaw. Umeng! Nakilala niya kapag daka ang tinig ni Umeng. Nagkusot ng mga mata si Tisya. Ako'y nangangarap yata, ang nasabi sa sarili. Tisya, buksan mo! Ako ito! Ang muling tawag na pasigaw. Patakpong binuksan Tisya ang pinto. Umeng! Di yata ikaw si Umeng. Maawaing Diyos, salamat sa iyo. Mahal na Birhen. Ako nga si Umeng. Umeng, at hindi ka tumanda, ngunit ako. Tingnan mo, dami ko ng puting buhok at payat na payat. Ako'y butot balat na raw, sabi ng madla. Di ka pa rin nagbabago. Kay ganda mo, Tisya. Bakit nawala ka, Umeng? Nabihag ako ng mga tiyanak. Sinasabi ko na eh. Umeng, salamat naman at ikaw ay nakabalik pang muli. Ikwento mo nga kung ano ang nangyari sa iyo. Oo, isasaysay ko ngunit mahabang salaysayin. Ako'y pakainin mo muna at ako'y nagugutom. Pagdakay inahinan ni Tisya ng habunan si Umeng at habang kumakain ay kinuwento ang nangyari sa kanya. Ako'y dinala ng mga tiyanak sa kanilang masayang bayan. May mga bayan pala mga iyan na katulad din natin. Ako ay minahal ng mayaman sa lahat na kaginoohan doon. At ano ang pangalan ng kanilang bayan? Telebeng. Gaya rin ang pangalan ng ilog na iyan. Ang nag-aruga sa akin ay may anak na dalaga na pagkaganda-ganda. Niligawan mo marahil, hane? Hindi ko niligawan, Tisya, subalit sa pilitang ako'y ipinakasal. Ipinakasal ka? Ang sabi ni Tisya na tigib ang paninibugho. At ano pa ang nangyari sa iyo? Nang maghalalan ng kapitan ng bayan ay inihalal ako ang kapitan. Ang pagiging kapitan ko sa bayan ang siyang dahilan kaya ako'y nakaalis sa bayang iyon. Paano nangyari? May malaking piging na ginawa ang biyanan ko. Kami ay nangaupo sa paligid ng isang mahabang dulang. Nang oras na yaoy naalala ko ang sinabi sa akin ng aking lelong na sakali raw ako yumaman at maging maginoo at kapitan sa bayan ko, sa unang salo-salong ihandog sa akin ng aking kapanalig, huwag akong pamalayan kanino man. Kumuha raw ako ng asin at sa tapat ng aking pinggan ay lagyan ko ng krus na asin upang ako'y maligayang makatupad sa aking tungkulin. At akalain mo, Tisya? Bakit? Ano nangyari? Naku, Panginoon kong Diyos. Nang maikrus ko ang asin ay biglang nagdilim ang aking kinalalagyan. Naghuhumugong ng katakot-takot na anaki nagliparan ng sanlaksang demonyo. Ako'y nawala sa aking pagkatao at nang magkamalay ay nakita ko na lamang na ako'y nasa itaas ng puno ng sampalok sa tabi ng ilog Telebeng. Mahiwagang tunay, at ano ang laman ng iyong kostal na dala mo? Yan, Tisya, ang di natin mauubos pang kayamanan. Ang laman niya'y gintong panay. Di yata? At bakit ka nakapagdala? Ang ginawa ko sa tuwing kami maliligo sa ilog na iyan na kasama ang aking pamilya, ay kuha ako ng kuha ng ginto. Ibinabaon ko sa ilalim ng sampalukan, kaya nang ako'y bumaba ay hinukay at inuwi ko rito. Si Umeng at si Tisya ay nagpakasal at naging ubod ng yaman. Subalit sila ay nagsialis na sa nayong iyon pagkat gabi-gabi ay may narinig silang tinig ng babae na tinatawag si Umeng. Wakas ng kwento. At iyan ang kakilakilabot na kwentong ang ilog ng Telebeng na isinulat ni Severino Reyes. Suriin natin ngayon ang ating akda. So, balikan natin ang mga tauhan na nagsipagganap sa ating maikling kwento. So, ating mga tauhan ay nakilala natin ang magkasintahan na si Tisya at si Umeng. Si Tisya nga ay ang babae na katipan ng lalaki naman na si Umeng at si Umeng nga ay yung lalaki na naliligo sa ilog sa tuwing bilog ang buwan at nakakita sa mga tiyanak at iba pang mga klase ng katakot-takot na nilalang. Ang tagpuan naman ng ating kwento ay ang Nagcarlan, Laguna, kung saan sinasabi nga na mayroong isang ilog na pinatawag na ilog ng Telebeng na pinanliliguan ng mga tiyanak at iba pang mga aswang.
Sa simula ng ating kwento ay nakita natin ang nalalapit na pag-iisang dibdib ng magkasintahang si Tisha at si Uming. At dahil nga sa nalalapit nilang pag-iisang dibdib, ay naging masidhi o mas masidhi ang damdamin ng Uming na makapaghanda ng maayos at maipakita kay Tisha ang isang kasal na talaga namang matatawag natin na magara at ang kanyang paraan ng paghahanda para sa kanilang nalalapit na pag-iisang dibdib ay ang pagpunta ni Umeng sa ilog ng Telebeng upang kumuha ng ginto. Sa gitna naman ng ating kwento ay nakita natin ang tuloy-tuloy pa rin na pagligo ni Umeng sa ilog ng Telebeng tuwing hating gabi at bilog ang buwan hanggang sa kanyang pagkawala na nga. So dito ay nakita na natin yung lahat ng sakit na dinanas, lahat yung kalungkutan na dinanas ni Tisha nang mawala si Umeng. At hindi natin alam kung saan nagtungo si Umeng sa pagkakataong ito ng kwento. Maaaring siya ay nadala ng lakas ng agos ng ilog o kaya naman ay marahil ay kinuha na siya ng mga tiyanak at iba pang mga aswang sa ilog ng Telebeng. Hindi natin alam kung ano nangyari. So dito ay nakita natin na lahat ng mga naipon na ginto ni Umeng sa kanyang pagligo tuwing gabi sa ilog ng Telebeng ay ipinamahagi na lamang ni Tisha sa kanilang mga kababaryo upang siya ay makatulong, di ba? Naging bokasyon niya na iyon at dito na rin pumasok ang pananalig ni Tisha sa Panginoon at sa Birheng Maria na maibabalik si Umeng sa kanya. At para sa wakas ng ating kwento ay nakita natin ang pagbabalik ni Umeng makalipas ang 2 taon. At sa kanyang pagbabalik ay nakita natin at nasaksihan sa kwento na iba na yung nangyari na tipong kaya siya nawala ay dahil sa mga tiyanak nga na siya kinuha, 'di ba? Parang wala naman siyang karapatan na humindi. Siguro dahil na rin sa takot ay kaya hindi na siya nakapagsabi pa na hindi, 'di ba? At nakagawa lamang siya ng paraan na makatakas at makabalik sa Nagcarlan, Laguna sa tunay na mundo noong isang pangyayari na nagkaroon siya ng piging, 'di ba? So sa loob ng 2 taon siya ay nawala pero ang dating sa kanya ay mahaba rin yung taon na lumipas, 'di ba? At nagkaroon nga siya sabi niya ay nagkaroon nga siya ng pamilya sa mundong iyon ng mga engkanto, pero iniwan niya yung lahat ng iyon dahil kay Tisha, 'di ba? So sa wakas, nakita natin ang masayang pagsasama ni Tisha at ni Umeng at sa huling bahagi ng kwento ay nalaman nga natin na kahit nawala si Umeng ay nakapagtago pa rin ito ng mga ginto sa tuwing naliligo siya sa puno ng sampalok na malapit sa ilog. So sa kabuuan, ang sinasabi ng akda sa atin ay maaari tayong mapahamak dahil sa ating pagsasawalang bahala sa mga babala. Si Umeng ay ilang ulit na pinaalalahanan ni Tisha na wag nang tumuloy sa kanyang ginagawa. Sa simula pa lamang ng kwento, hindi ba? At karamihan sa mga tao sa kanilang lugar ay may babala patungkol sa pagligo sa ilog ng Telebeng, lalong higit kapag gabi na. 'Di ba? Pero dahil dahil hindi yun ininda, hindi yun inisip ni Umeng, ay napahamak siya at kahit kita niya na totoo pala ang mga engkanto dahil na rin sa kanyang kasakiman sa ginto sa ilog ng Telebeng ay nakuha tuloy siya at nawala ang 2 taon na sana ay kasama niya ang kanyang minamahal, di ba? So dito na rin papasok ang ating pagrespeto. Di ba? Sa damdamin at paalala ng mga taong nagsasabi sa iyo ng mga babala. So kaya kasi tayo nagbinibigyang babala o binibigyang payo ng mga taong nakapaligid sa atin ay dahil sila ay may malasakit sa atin, 'di ba? Kasi kung walang malasakit ang tao sa iyo, hindi ka na naman niya bibigyan ng payo eh. Hindi ka niya nabibigyan ng mga babala sa mga alam niya na pwedeng makasakit sa iyo sa mga bagay na alam niyang mali na pwede mong magawa, 'di ba? Kasi wala siyang pakialam sa iyo. Pero dahil binigyan ka niya ng babala, ay doon lang ipinakikita na gusto ng tao na mapabuti ka. Gusto ng tao na hindi ka mapahamak.
So nakikita natin dito rin sa kwento, bukod sa walang bahala sa mga babala, bukod sa dapat nating irespeto ang mga babala at ang mga payo ng iba, ay nakita rin natin sa kwento nga ang tunay na pag-ibig. 'Di ba? Ang pag-ibig ni Tisya kay Umeng at ang pag-ibig ni Umeng kay Tisya na bagaman si Umeng ay nagpadala sa kanyang kasakiman, hindi nawaglit sa kanyang isipan sa loob ng 2 taon na iyon ang kanyang tunay na minamahal na si Tisha. At si Tisha naman, bagaman hindi niya alam kung nasaan si Umeng, marahil ito'y patay na, hindi pa rin siya sumuko, di ba? At ipinagpasa Diyos niya na lamang ang lahat. So, ganun kasi ang tunay na pag-ibig. Hindi dahil sa nagkahiwalay lamang kayo ng ilang saglit, at sa pagkakataong ito nga ay 2 taon, ay maghahanap ka na ng iba. 'Di ba? Kasi kung talagang mahal mo yung tao, ay makakapaghintay ka kahit gaano pa yan katagal. So, yun. Yun lang. Yun lang ang sinasabi ng ating kwento. Sana ay nagustuhan ninyo ating kwentong kababalaghan para sa araw na ito. At magkita-kita tayo sa ating susunod na talakayan. Yun na ang pinakahuli na lesson video natin para sa aralin bilang 3 sa quarter na ito. Mag-iingat kayong palagi. Tandaan ang aking mga paalala at ang paalala ng kwento sa atin. At magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na talakayan. Paalam!